Yo! Magandang araw mga kalodi, dito si Bar TV. Long time no see. Ang topic natin ngayon isang magandang aral tungkol sa ano nga ba ang dapat natin gawin kapag tayo na checkpoint dyan ng COMELEC. Yan, malinaw po ang COMELEC. So, kapag na checkpoint po ba tayo ng COMELEC katulad ng video na makikita nyo, tama po bang hanapan tayo ng authorization letter? Paano? Sa maraming katanungan, kawawa ang mga rider, lalong-lalo na ang mga katulad namin, nahahanapan nyo ng lahat ng authorization letter ng talagang may-ari ng motor. Halimbawa sa nangyari pong ito, halina't panoorin natin. Sino si Michelle Ann sa Asawa ko po. walang authorization? Kailangan po. Ha? Kailangan po. Oo, kailangan. Alala kung hindi sa'yo. Ay, sorry. Sige po, papagawa ko po. Ano yung kailangan pa ng pirma to? Matik yun. Hindi nga kayo mag-apelido. Paano masabi yung asawa mo? Living partner po. Oo, diba? Office work ko din. Ganun. Hindi yung kailangan pa ba? Di, kasi minsan pag nag-checkpoint kami, hindi mo na hinahanap. Ngayon kailangan po. Okay, sige. Alala kung may Next time checkpoint po tayo Okay. sir eh. Thank you, next time po. Papagawa pa ako. Ayun nga po mga kalodi, nahuli po ang isang rider na ginagamit niya po ang kanyang motor na nakapangalan sa kanyang asawa. Subalit, hindi po sila pareho ng apelido. So sa ngayon, paano po natin masasabi ang ating karapatan sa panahong ganito, lalo ngayon madalas ang checkpoint ng mga COMELEC? Pangalawa, paano kung rent-a-car? Sa mga kotse po ba, ginagawa rin po ba ito ng COMELEC? Paano kung hindi nakapangalan sa kanila yung kotse na ginagamit nila? Dapat marapat lang naman po, di ba? Dapat patas ang batas. O paano naman kung ang sasakyan ginagamit sa kamag-anak? Lalong-lalo na kung nagpapahatid, tricycle, di ba? O nakikilabasan lamang dahil pamasada. Maraming katanungan, pero dapat sagutin to ng mga pulis. Dapat meron po silang batas na nagsasabi kung anong dapat gawin ng isang driver, no? Para malaman natin kung anong dapat nating ipakita sa gantong pagkakataon. Subalit, sabi ko nga, mas maraming magagalit kung haka-haka lamang ang gagawin nilang panguhuli pero wala silang basihan. Walang ordinansa o batas na nakapaloob doon. Dapat sa checkpoint na ganun, meron silang nakalagay na ordinansa. Now, don't drive kung ang sasakyan mo hindi nakapangalan sa iyo, di ba? O hindi man, bawal i-drive ang sasakyan na hindi nakapangalan sa iyo o wala kang authorization. So, nakakaawa naman yung mga driver, lalo sa mga tricycle driver na nakakilabasan lang, kadalasan hindi sa kanila yung motor na ginagamit nila. Sa mga single at private motor naman, paano kung ang magulang nila nasa abroad? Dahil sa magulang nila nakapangalan, okay. Baka kailangan pa rin ng authorization letter. Sana po sa mga pulis na manghuhuli dyan, sa panahon ngayon ng COMELEC, na maraming checkpoint, liwanagin nyo po ang panguhuli nyo at ilabas nyo po kung ano mga dapat namin ipakita during checkpoint ng COMELEC. Ito po si Mar TV Bawalan. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Maraming salamat at paalam. Makikita
Sa lahat po ng ating mga viewers, salamat po sa inyong suporta sa ating advokasya.